Handa ng lahat sa van, Adeline. Sobrang dami kasi at hindi kasya sa kotse ang mga yon. Kaya sinabay na lang namin mag-asawa sa magmamaskot ang mga yon. May 4 na staff din kaming ipapadala para makijoin sa party mo sa mga bata. I'm shocked again. Bakit ba ganito kabait ang mag-asawang ito sa amin ni Luna? Thank you. Thank you very much. Walang katapusang pasasalamat ko sa dalawa. Don't bother, Adeline. Kusang tulong din namin yun sa inyo ni Luna. So punta na kayo. Magme-merienda time na Tamang-tamang merienda ng mga bata. Tumango ako sa ginang. Thanks again, ma'am, sir, for your goodness and kindness. Sabi ko kasabay ng pag-abot ko ng white small envelope na may lamang cash. Bayad ko sa mga in-order ko sa kanila. Welcome, dear. Naway buhusan ka ng Panginoon ng higit pang mga pagpapahal at pinakamasayang kaarawan muli, Adeline. Ngumiti ako. Salamat ho sa inyo. Kasabay ng van nila ang paglalakbay namin ni Hugo. Napapansin ko kanina pa itong sobrang tahimik habang nagdadrive. May problema ba? Bakit mo ko pinakilala bilang boss mo? Tanong nito. Nangunot ang noo ko. Ano bang dapat? Hindi to nakasagot at tanging tinitigan lang ako ng mariin. Saka ibinalik ang tingin sa harap ng kalsada. Where to go now? Tanong nito habang sinusundan pa rin namin ang tinatahak na van. Heaven's Orphanage. Sagot ko dito. Kahit dismayado ako na hindi nito sinagot ang tanong ko. Lumingon ulit ito sa akin ng bahagya. So, pinagdiriwang mong birthday mo sa bahay ampunan na yon? Dahan-dahan akong tumango. Yap, kahapon pa sana na postponed lang. I see. Dismayado pa rin ako. Pero hindi ko pinapahalata sa kanya hanggang sa makarating kami sa orphanage. Masayang sinalubong ako ng lahat ng mga madre. Niyakap nila ako't binati ng isa-isa. Ngunit nawalang pagkagalak nila nang mapalingon ang mga ito sa gawin ng kasama ko. Sino siya, anak? Bulong na tanong sa akin ni Mother Superiora. Nagtataka ito't ang lahat sa dala ko. Mga mothers, umayos ako ng tayo ng tumabi sa akin si Hugo. Si Mr. Hugo Dalsorho. Nakita ko ang pare-pareho nilang reaksyon. Puro nakangiti ng masuyo. Boss ko ho. Nalingunan ko na naman ito nakakunot ng bahagya ang noo sa akin. Saka ako lumingon ulit sa lahat ng madre at isa-isa silang lahat na pinakilala kay Hugo. Ang huling pinakilala ko ay ang superiora. Magaan at magiliw ang naging pagtanggap ng mga ito kay Hugo, habang ito naman ay seryoso kahit may sumilay pang ngiti sa gilid ng kanyang labi. Siguro nagtataka ito kung bakit puro nagpapasalamat sila mother sa kanya. Tumungo kami sa malaking convention room ng orphanage. Pagkapasok ko pa lang ay nagsikantahan ng mga bata ng happy birthday team. Tapos sila mother may confetti pang pinasabog na matapos sa mga bata sa jingle song nila para sa akin. Happy birthday po, Ate Adeline! We love you! Sigaw na lahat ng mga bata at ng mga madre. Naluluhang ngumiti ako sa mga to. Thank you. Thank you my angels and my good mothers. Nagsilapitan nga isa-isa sa akin ang lahat ng mga bata. Lumuhod naman ako't nagpayakap at nagpahalik sa pisngi ko. Habang ang isa sa kanila ay may mga artwork at letters na ginawa para sa akin. Hindi ko tuloy napigilan ang luha sa mga ito. Ang aking puso'y ganap na masaya at sagana sa kanilang matatamis na pagbati. Tumayo ako nang bumalik ng mga ito sa kanilang upuan. Habang ang crew naman at ibang madre hindi magkamayaw sa mga pag-arrange ng mga pagkain ng mga bata sa mga mesa nito. At ang paghanda ng mga pagkain at sinindihan na rin ng mga ito ang lahat ng kandila ng cake, pati ng cake nila para sa akin. Naramdaman ko na lang ang pag-abot ni Hugo sa akin ng panyo. Wipe your tears and stop crying. Masaya lang ako. Tinanggap ko naman yon at pinahid ang butil ng aking luha. Then, ipakita mong ngiti mo, hindi ang luha mo kung talagang masaya ka. Sabi nito na nakipahid din ang luha ko. Lumingon ako dito. Hindi ka na lang kasi dapat sumama eh. Why? Kinakahiya mo ba ako? Kumunot ang noo ko dito. Magsasalita na sana ako nang tawagin nila mother ang presensya ko at ng katabi ko. Adeline, anak, mag-wish ka na't i-blow mo muna yung mga candles na to. Sabi ni Sister Nelia. Okay ho. Naglakad kami ni Hugo sa mga ito. Humarap ako sa mga cake at umusal ng dasal at wish ko. Saka isa-isang hinipan ng mga kandila.
Palakpakan ng lahat pati na sila mother. Hudyat din para lumabas ng mascot na si Jollibee. Pumailanlan ang tunog at sumayaw ito kasabay ng dalawang crew. Kaya ikinasaya yun ng labis ng mga bata at nakigaya din ng sayaw sa mga to. Sila mother din ay puro nakangiti sa sigla ng mga bata. Nang magumpisa ng mga bata sa pagkain na nagsiupuan na rin kami nila mother sa malaking mesa. Magkatabi kami ni Hugo. Nakakailang dahil pinaglilingunan kami ng mga madre habang magiliw na nakangiti pa rin sa aming dalawa. Adeline, anak, kamusta ka na? Tanong ng superyora sa akin. Okay lang po, mother. Kayo ho dito, kamusta na? Ito, unti-unti na nakaka-recover. Kaya napakamaraming salamat sa'yo't lalo na rin sa'yo, Mr. Dalsor. Salamat sa tulong financial mo sa aming munting bahay ampunan, iho. Wika ni Mother Almira. Nagtatakang tumitig sa akin si Hugo. Ngumiti naman agad ako dito. Smile to them, please. Magtataka sila. Just smile. May hinang bulong ko dito. Mr. Dalsor, isa ho talaga kayong hulog ng langit sa aming orphanage. Dahil sa malaking halagang donasyon mo ay unti-unti na naming naipapagawa ang project na building namin para sa mga bata. Wika rin ni Sister Magdalene. Ramdam kong pagdantay ni Hugo sa aking hita. Wari tinatawag nitong atensyon ko. Lumingon naman ako at ngumiti dito. Just say welcome to them. Mamaya ka na magtanong sa akin, please. Bulong ko ulit dito at dinantay din ang kamay ko sa kamay nito. Naway i-bless ka pang lalo ng may kapal, Mr. Dalsor. Yung tulong mo, sobrang malaking halaga. Kaya hindi na namin kailangang umasa sa ibang donasyon. Wika rin ni Sister Raquel. Tama, ang bait-bait mo talaga, iho. Sambit ni Sister Lourdes. Sumang-ayon naman ang iba't ang lahat. Mabutit na paunlakan mo itong boss mo anak na pumunta dito ngayon at nakiselebrate kasama kami at ng mga bata. Wika ni Mother Candice. I'm about to answer but Hugo cleared his throat. Pinisil pa nitong kamay ko sa ilalim ng mesa. Sabado kasi ngayon, pareho kaming walang trabaho sa opisina at welcome ho. Magalang nitong sagot sa lahat. Anyway, kung kulang man ang donasyon ko, just immediately inform Adeline or me. Para madagdagan ko kagad ang donasyon ko dito sa bahay ampunan nyo. Talaga, iho? Sister Mildred says. Yeah, handa akong idagdag ang orphanage na to sa foundation ng aming kumpanya. Salamat Adeline sa pagbubukas ng paksang ito. May di na huling salita nito at lumunok ako habang nakangiti sa kanilang lahat. Napapakagatlabi naman ako habang lumingon kay Hugo. Thanks, sampit ko nang tumingin din itong tagos sa mga mata ko. His silence is killing me. Kinakabahan ako, baka kasi magagalit muli ito sa ginawa ko. Pag-usapan natin to mamaya at may utang kang paliwanag sa akin. Tumango ako. Nagsimula na akong kabahan sa paraan ng pagtingin niya sa akin. Gabi na kami nang bumiyahe pa uwi ni Hugo. Hindi kasi kagad kami pinauwi ng mga madre dahil naghanda pang mga ito ng espesyal na hapunan para sa aming dalawa. Hindi rin pumayag ang mga ito na hindi namin sila paunlakan. Galit ka ba? Ako nang unang bumasag na katahimikan naming dalawa ni Hugo sa loob ng kotse nito. Napakatahimik kasi nito habang nagmamaneho. Ramdam kong pagbabago nito simula nang umalis na kami sa bahay ampunan. Lumingon ito ng bahagya sa akin at agad ding ibinalik ang atensyon sa kalsada. Pagpasensyahan mo na ako mapilit si na mother ha? Pasensya na rin kung tinutokso nila tayo. Patuloy pa rin ako sa pagsasalita kahit hindi ako sigurado kung nakikinig ba ito sa akin o hindi. It's okay. Simpleng sagot nito. Pagkatapos ay mahabang katahimikan na naman ang bumalot sa pagitan namin. Dumating kami sa bahay na hindi na ulit niya ako pinapansin. Umuna pa itong bumaba ng kotse nang hindi man lang ako nililingon sa aking gawi. I sighed, it's my fault. Naglihim ako sa kanya kaya ganitong muli ang trato nito ngayon sa akin. I'm about to open the car nang bumukas naman yon. Napasinghap pa ako na may kami na naglahad sa harapan ko. Nakagat kong labi ko habang nakatingin sa itaas. Thanks. Tinanggap ko yon but it's awkward kasi ang seryoso pa rin na mukha nito. Pinakiramdaman ko pa rin ito pagkapasok namin sa loob ng bahay. Agad pumunta si Hugo sa wine area. Binuksan niya isang whiskey at umupo siya sa high chair. Nakatingin ito sa malayo habang sinisimsim niyang alak sa kanyang baso. Bahagya akong lumapit at tumayo sa harapan nito. You're mad? Yeah?
Tinapunan niya ako ng isang malalim na tingin. You lied to me, Adeline. Tell me, sino matutuwa sa ginawa mong yun? Sabi nito sa inubos ang alak sa baso at nagsalin ulit ito na panibago. Hugo kasi. Shit, Adeline. Napasingap ako sa paglapag niya ng marahasang bote sa lamesa. Hinahayaan mo lang akong insultuhin ka all this time? Masaya ka ba sa ginawa mong panggagago ko sa sarili ko? Napakagat ako ng mariin sa aking labi at umiling. No, Hugo. Wala akong ibang intensyon kung hindi ang makatulong sa bahay ampunan, kina mother at sa mga bata. I swear, paliwanag ko kagad dito. He's mad. How much more kung maglalahad na ako sa kanya ng totoo kong dahilan sa paglayo ko noon. Isusumpa kaya niya ako sa galit niya? Napalunok ako, nagtagi sa mga bagang nito at inisang lagok niyang kanyang alak. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol dito? Mahirap pa magsabi kung saan mo gagamitin ang malaking halagang hinihingi mong kapalit para gamitin kong katawan mo? Mahirap ba, Adeline? Napapakurap ako sa galit nitong pinapamalas ngayon. Hindi naman sa ganun, Hugo. Kung ganun, bakit ka naglihim? Bakit hindi mo man lang pinaalam sa akin? Nagbaba ako ng tingin dahil hindi ko na kayang makipagtitigan dito ng matagal. Nahihiya kasi ako. It's my personal problem. Nagawa ko lang talaga yun para makatulong sa kanila. That's all, I swear. Totoong sagot ko sa kanya. Nahihiya ka sa akin. Kaya mas gusto mong insultuhin kita sa maling akala at paratang ko palagi sa'yo. Hindi ako makasagot at parang umurong ang dila ko sa mga oras na yun. Look at me now. Hindi ko akalain nakatayo na din pala ito sa harapan ko ngayon at inangat pa nitong mukha ko sa kanya. Shit, Adeline. You're making me feel so much guilt sa lahat ng pang-insulto ko sa'yo, sa lahat ng hinaala ko laban sa'yo, sabi nito sa mahina, ngunit mariing tinig. I'm sorry, I didn't mean it, I swear. Nagbitiw ito ng buntong hininga sabay bitiw sa mukha ko. Tinungo muli nitong high chair at naupo doon. Napakagatlabi ulit ako habang nakatingin dito. Galit ka pa rin ba sa ginawa ko? Dahan-dahan kong tanong. Kahit obvious naman na galit ito. Yeah, hindi mo talaga alam kung gaano ako kagalit sa iyo, Adeline. Pinaramdam mo sa akin na isa akong tanga. Nagsinungaling ka at nakonsensya ako sa napakasimple mong dahilan. Napalunok ako habang lumalapit dito ng bahagya. Hindi naman ako takot sa kanya dahil sa galit niya ngayon. Nangangamba lang ako na baka matapos ang buong gabing ito, nagalit pa rin siya sa akin, na hindi pa rin namin ito maaayos. Naiinis ka pa rin? Hindi ito sumagot. Iinumin na sana nitong alak, ngunit agad ko itong pinigilan. Adeline, bago pa nito mabawi sa akin ang alak ni agad ko na yung tinunggat inubos. Napangiwi ako dahil sa tapang ng alak na gumuhit sa aking lalamunan na patungo sa aking bituka. Paano ko ba mapapawi ang galit mo, Hugo? Sa pagsisinungaling at paglilihim ko sa iyo. How? Lakas loob na tanong ko dito. Nakatingin sa akin si Hugo gamit ang gusot niyang gwapong mukha. Naglapat namang mata namin ng ilang segundo hanggang sa mapasinghap na lang ako ng hawakan niyang braso ko at ilapit ako patungo sa kanyang malapad na katawan. Napalunok ulit ako at napakurap ng aking mga mata. Gusto mong malaman kung paano, Adeline? Oo. I almost murmur as my heart starts panting. I bit my lower lips while I'm glaring intently at his gleaming eyes. Nakita kong gumalaw ang Adam's apple nito nang bahagyang bumaba ang mga mata nito sa labi ko. You really have a gut making me shift my mood easily, Adeline. Are you aware of that? Maso yung tanong nito sa gilid ng tenga ko. Ha? Napalunok ako nang hilahin ni Hugong ulo ko nang mabilis at sinimulan niya akong halikan ng malalim sa aking bibig. Ramdam ko na pumulupot ang kanang braso niya sa bewang ko. Tipikal na nabigla ako sa paghalik niya sa akin ng mariin. Ngunit hindi nagtagalan nakipagsabayan na rin ako ng pakikipaghalikan dito. Tinaas ko ng aking mga braso at nilagay ito sa likod ng kanyang batok. Napaungol ako ng mas idikit ni Hugo ang katawan ko sa kanya. Hudyat din yun upang maramdaman ko unti-unting pagkabuhay nito sa oras na yon. Napaawang ang labi ko nang sapilitan nitong galugarin ang loob ng bibig ko sa pamamagitan ng kanyang dila. Mas naramdaman kong init ng kanyang mga halik habang ang isang kamay rin nito ay masuyong humahaplo sa aking likod at padausdos sa aking balakang. Hindi ko mapigilang kumawala ang aking ungol nang ipagduldulan nito ang pang-ibabang katawan namin sa isa't isa. Umalis si Hugo sa labi ko at bumaba siya sa leg at balikat ko.
Ang tanging ginawa ko lang ay umungol dahil sa sarap na binibigay niya sa akin. Mas napapasinghap pa ako dahil sa pinong balbas nito na tumutusok sa aking balat. Hugo. Hugo stops kissing my neck at tumingala ito sa aking mukha. Would you still allow me to make love to you right now? Kahit lagi kitang iniinsulto, Adeline. Mahina ngunit sapat na bulong nito para marinig ko. Namumungay ang mga mata ko nang tumitig dito. Of course, you still own my body. Bayad ka pa rin naman kung gugustuhin mo. I am proud of you. Simula nang malaman ko kung saan mo ginamit ang perang hiningi mo sa akin. So don't say those words to me. Don't. Hugo, I'm sorry. Biglang sumungaw ang ngiti sa gilid ng labi ko sa sinabi nito. I really don't know how to react, pero yung puso ko, sobrang lakas ng tibok nun. Libo-libong sakit at pasakit ang pinaiiral niya sa akin itong mga nakaraang linggo't araw, ngunit dahil sa dalawang salitang ito, I'm sorry. Lahat ng tinatago kong pagkabigo at pighati ay biglang naglaho na parang bula. Umangat ang kamay ko, tinaplos ang pisngi nito. I'm yours, lagi mong tandaan yan. Kunin mo ko kung gusto mo, Hugo, dahil sa iyo ako. Handa ako maging iyo ngayong gabi. Ako nang kusang naglapat ng mga labi namin para sa isang maalab na halik. Ramdam kong tumutugon siya sa mga halik ko, malayong narating natin. Lumalim at nagtalik na parang wala ng bukas. Buong gabi naming magkasamang mainit niyang kwarto at piniligaya namin ang isa't isa sa buong magdamag. Saan tayo pupunta? Nagtatakang tanong ko dito matapos kaming kumain ng breakfast sa isang sikat na kainan malapit lang sa subdivision. Tumingin siya sa akin at tinawakan ng mga kamay ko habang patuloy sa pagmamaneho ng kanyang sasakyan. Basta, Hugo, nakakunot ang noo ko. Hinila niya ako sa braso niya. It's a surprise, Adeline. Saan nga yun? Pangungulit ko pa rin dito. Hey, pinisin itong ilong ko, tinalikan ako ng mabilis na halik sa labi. Huwag ka nang mag-pout or else I'll stop this car and I'll kiss you hard and make love with you here. Nag-smirk siya. Namumula naman ako lumayo dito. Hindi magandang biro yan. Hindi ka pa ba nagsawa kagabi? Hindi mo ko pinatulog hanggang madaling araw kung naalala mong ginawa mo. Lumawig naman ang pag-ngisi nito sa akin. And I love making love to you every day and every night always. Hindi ako magsasawang uulit-ulitin yun sa'yo, Adeline. Then he pulls me again, this time sa dibdib na niya ako lumanding. Hugo, I'm warning you. Huwag dito. Pilit kong alisin ang isang kamay nito na panayang haplos sa aking katawan. Then let me kiss you hard habang naka-red light pa. Hindi na nga ako pumapayag ngunit sinabasib pa niya ako na maring halik sa aking labi. Well, I have no choice but to give what he wants. Naglayo lang humihingal naming mga labi nang may bumusinang sasakyan sa aming likuran. Istorbo. Bulong nito habang nakangiti. I raise my eyebrows. Bawal kasi ang ginagawa mo. Exaggerated ka kasi masyado. Yeah, and it's because I just can't get enough of you. Adeline, never enough. Kung wala lang akong sorpresa sa'yo, baka hanggang ngayon di pa kita pinapalabas sa silid ko. Bigla nung walang ngiti ko sa aking labit, bigla ring bumilis ang pagpintig ng aking puso. Kasabay ng pag-init ng magkabilang pisngi ko. Sana ganito na lang kami palagi. Masaya at malayo sa alalahaning problema. Saan ba talaga tayo pupunta? Tanong ko sa kanya sa mababang tono. Gusto mo talagang malaman kung saan? Tumango ako dito. Okay, to the place that only you and I exist. Sabi nito sa kabinaling ng mga mata sa kalsada habang ako'y nakatingin pa rin dito. Hindi kita dinala doon dahil sobrang abala ako dati sa negosyo ng tatay ko. Pero ngayon, sa tingin ko oras na para ipakita sa yung lugar na yon. Alam ko, magugustuhan mong lugar na yon. Nagkibit balikat ako. Let's see. Tanging naisagot ko na lang dito. Pagkaraan ng 30 minutes ay huminto kami sa tapat ng malaking gusali. The building is wide and huge with the tag name FLE-G International Airport na mangha ako sa aking nakita habang papalapit kami doon. Isa pala yung napakalawig na airport na may maraming Airbus na nakasabog sa napakalawak na paliparan. Iba-ibang mga sukat at kulay ng tatak ng mga eroplano nandoon. Para ba itong mga laruang pambata sa malayuan? Welcome to FLE-G International Airport. Good morning, Master, Ma'am. May ilang mga lalaking lumapit sa aming dalawa at bumati. Tinangwan sila ni Hugo habang nakapulupot pa rin ang mga baraso niya sa bewang ko.
Ready na bang private plane ko? Tumango isang lalaki dito. Yes, master. Kanina pa ho. And also the pilot. His private plane? Napatingin ako bigla dito. Ganun talaga siya kayaman? Good, then bring us there now. Utos nito sa lalaking nagsasalita. Sure, this way, master. Sumunod naman kami dito at sumakay sa isang van at dinala kami sa isang magara at maliit na private plane. Ang kombinasyon ng kulay ng eroplanong ito'y asul at puti at may initial na letra ng HD at ang kanyang buong pangalan ay nasa ibaba na may pinakamaliit na italic font dito. Inalalayan niya ako makasakay doon. Sinalubong kami ng isang naka-uniform na piloto at stewardess na panay ang balagkit na sulyap kay Hugo. Agad namang napataas ang kilay ko sa babae at mas lalo kong dinikit ang sarili ko kay Hugo. Good morning, master, ma'am. The two bowed their heads. Tumangula kami sa mga to, tapos sinila ko ni Hugo paupo. San ba kasi tayo pupunta at bakit may ganito pa? Tanong ko sa kanya nang matapos niyang ayusin ang seatbelt ko. Mamaya, Adeline. Narinig namin parehong pagraradyo ng piloto. Hudyat yon para iangat na nito sa ere ang private plane na sinakyan namin. Excuse me, master, ma'am. Do you want something to eat or drink while we're in the air? Tanong stewardess sa aming dalawa. Lumingon sa akin si Hugo. Gusto mo ba ng mga pagkain? Umiling ako. Hindi, gusto lang kitang yakapin, sweetheart. Nasabi ko rito dahil yung babae ay panin naman sa kanya malalagkit na sulyap kay Hugo. Nakita kong pagsungaw ng ngisi sa gilid ng labi nito. I like that. Then he smirks. Lumingon ito ng bahagya sa stewardess. My sweetheart doesn't want something to eat now. Iwan mo na lang kami. Tumango naman ang stewardess at tumalis din kaagad. You're jealous? Yeah? Hayagan itong tanong sa akin. Kumunot ang noo ko dito ng bahagya. I think you're jealous of that woman. Ngumikit at mas lalo akong hinapit at niyakap sa bewang. It's obvious, Adeline. Kumalas akong bigla dito. Feeling ka? Paano mo nasabi? Kilalang kilala kaya kita. Alam ko kung kailan at saan ka nagsisimulang magselos. Kaya wag mo na itanggi. Yumakapulit ito sa akin at tinalikan ako sa labi. Huwag ka mag-alala dahil nasa iyo lang ang focus ko. Hindi na ako umalma pat yumakap na lang dito ng mahigpit at hindi rin ako nagprotesta at nag-deny. Nanahimik na lang ako. Panatag ako nakayakap sa dibdib nito. Kaya hindi ko na namalayan na kaidlip na pala ako nang hindi ko naramdaman. And I wake up with his soft voice and caresses. Wake up, sweetheart. Malapit na tayong dumating. Napaayos ako nung puti na palingon ako sa bintana ng plane. Puro ulap ang nabubungaran ko't malawak na asul na karagatan naman sa ibabang bahagi. Anong oras na ba? Kanina pa ba ako tulog? Tanong ko dito habang hinihilot ko ang namamanhid kong braso at balikat. Tumango siya, tinulungan ako sa pamamagitan ng pagmamasahe sa balikat ko. 12:30 p.m. na at halos isang oras ka nang natutulog. Ano? Bakit hindi mo ako ginising? Ayoko maistorbo ka sa pagtulog mo, kaya hinayaan kitang matulog na matagal. Magsasalita na sana ako, pero agad naman tumunog ang speaker sa paligid. Please fasten your seatbelt, we are about to take off. Welcome to the Island of Dreams, the Vuva Maldives, property of Dalsor, Argente and Mercado. Wow! Hindi ko mapigilang napaawang ang aking labi nang malingunan ng magaganang isla ng Maldives habang nasa himpapawid pa rin kami ni Hugo. The view is really breathtakingly beautiful. Nabusog ang mga mata ko sa sobrang ganda na kabuuan ng resort na nakikita ko. Ang buhangin ay napakanipis at puti habang ang dalampasigan ay nagpapakita ng asul na kristal na malinaw na tubig dagat. Liking the view? Napaharap akong bigla dito at ngumiti na napakatamis. Ang like ay hindi sapat upang ilarawan to, Hugo. Sa halip ay kinilig ako sa tanawin. Alam mo namang sea and nature lover ako, hindi ba? Ngumikit at hinaplos ang aking pisngi. I'm glad na gustuhan mong surprise ko. Sobra. Tapos binigyan ko siya ng peek sa lips niya. Thank you so much. Magkahawa kamay kami ni Hugo sa pagbaba sa eroplanong pag-aari nito. The summer hot spring, the white sun and the fresh sea air kisses my skin and nostril. Napapikit ako ng tuluyang pagbaba namin sa puting buhangin. Sinamyo ko rin ng mabangong amoy, dala ng hangin sa buong paligid. Good afternoon, master. Hello, ma'am. Welcome to the Fiji Private Island, the island for all couples. Nakangitit na kayo kung pagbati sa amin ng mga mangingilag na taong naghihintay sa pagbaba namin ni Hugo sa eroplano. Master,
So pagmamayari niya talagang property na to dahil sinabi rin ang piloto sa radio announcer. Wow, just wow ha? Thank you. Kiming sagot ko sa mga to, habang si Hugo naman ay tumangulang sa kanilang lahat. Agad din kaming dinaluhan ng isa pang lalaki na may daladalang malaking payong. Ako na lang. I say, ma'am, let me. Bago kunin ng payong sa lalaki na unahan na ako ni Hugo. Everyone, let me introduce my girlfriend here. Your Ma'am Adeline. Tumango naman ang lahat sa akin. Sweetheart, those are my Filipino employees. Tumango ako dito habang inaabsorb ang mga salitang binikas niya nang pinakilala niya ako nito sa mga empleyado. Hi, kinaway ko mga aking kamay bilang isang mainit na pagbati. Kaming nagugutom. Dalhin kami ngayon sa aking pribadong bungalow cottage. Yes, master. Sad ng tao sa paligid namin. Tahimik ako habang sumasabay ng paglalakad kay Hugo. Sinusundan namin ang staff ng isla patungo sa kung saan. Why so silent? Napasingap ako ng akbayan niya ako pagkaraan. I'm just curious. Ilang araw tayo maglalagi dito? Gusto mo na bang umuwi agad tayo sa Pinas? No, I just want to know kung magtatagal ba tayo. Uuwi ba kagad? 3 to 4 days. Ayaw mo? Siyempre gusto, pero wala tayong dalang mga damit. Bukod sa mga suot lang natin ngayon. Ngumiti at nilapit ang labi niya sa tungki ng ilong ko. Trust me. Ako nang bahala sa lahat. Maging masaya ka lang sa akin, Adeline, at enjoy natin tong summer special vacation bilang aking special na regalo sa iyong araw. Tapos kumindat siya. Dahil sa mga nalaman ni Hugo, eto na kayang simula na magandang relasyon niya para kay Adeline? Mahanap na kaya ni Adeline ang tunay na pagmamahal kay Hugo? Matuloy pa kaya ang kasal ni Hugo sa kasintahan nito? Yan ang ating alamin sa susunod nating kabanata.